Hello, Feast of Harvest, and to all the online viewers. I hope everyone is safe and well and healthy at nasa maayos po kayong mga kalagayan. Isa na naman pong araw na tayo po ay magpapasalamat, magbibigay ng papurit pagsamba sa ating Diyos through our worship service and Sunday service. At isa na naman pong mga aral ang ating maririnig mamaya po sa ating preaching. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, we praise you and we glorify your name at this day, Lord God. Thank you for the grace every day. Thank you for the love, Lord God, na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa. We pray, Lord, na samahan niyo po kami sa aming pagpupurit, pagsamba sa oras na ito. Kayo po ang manguna sa aming worship service. Kayo po ang magbigay sa amin, Lord, ng kaliwanagan. Bless the worship team, bless our pastors, and bless all the members of the Feast of Harvest. And sa lahat po ng nakikinig sa online platform na ito. Maraming salamat, Ama, sa pagsama po sa amin, sa aming mga buhay. Even if may mga problema, kasagsagan pa rin ng pandemic, maraming mga nangyayari sa aming kapaligiran. But Lord, we trust in you. We put our hope in you, Lord Jesus Christ. Kayo po ang may hawak ng lahat ng bagay. At kayo po ang may hawak ng aming buhay. Kaya naman, Ama, turuan niyo po ang bawat isa na lalo pong magtiwala sa iyo, lalong painitin ang aming mga buhay spiritual, Lord God, lalong-lalo na sa mga gantong panahon. At Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Lord God, sa aming mga nagawa, naisip, nilakaran ng paa namin, mga naging maling motibo ng aming puso, ang aming mga kayabangan, ang kawalan ng tiwala sa iyo, O Lord. Lahat po, Panginoon, ng mga hindi nagbigay ng glory and honor to your name. Father, forgive us, forgive our hearts, and cleanse us, Lord, from all these unrighteousness. We pray, Father, na bubuksan niyo pong aming puso't isipan sa aming pang worship service. Kayo po ang manguna, mga kantang makalangit, Lord, at maging sa magbibigay po ng preaching mamaya. Nawa ang mga salitang iyon ay makatulong upang lalo kaming lumakas sa aming buhay spiritual at bigyan niyo po kami ng kaliwanagan sa mga aral na ito, Panginoon, at magawa po namin, Lord, sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po. Ingatan niyo pong bawat isa. Cover us with your hedge of protection. At lalo niyo po kami, Panginoon, pagbuklurin ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin na may papurit pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen.
feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now
Ngayon naman po ay dadako na tayo sa preaching of Word of God na ihahatid po sa atin ni Pastor Archie Rezos. Magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay. Binabati ko po ang lahat ng ating pong mga kapatiran sa Feast of Harvest Christian Ministry, lalo na po yung mga kapatid natin sa abroad at gayon din naman po sa iba't iba na pong dako ng lugar po dito sa Pilipinas. At patuloy pa rin po ang mga kapatiran taga Marikina at mga karatig po. Isa pong mapagpalang umaga at pumasa atin po ang kapayapaan at ang pag-ibig po ng ating dakilang Ama. Sa umaga po na ito, tayo po ay October 10 na po, 2021. Ikalawang linggo na ho, talagang ang bilis ng panahon at magdadalawang buwan na lamang po ay papasok na po tayo sa buwan po ng Disyembre. Alam naman po natin, bagaman may pandemic pa rin po, hindi nawawala yung ating pag-asa palagi na ang Diyos po palagi may magagawa sa mga petition po at atin pong mga hinihiling na mga pagtatalaga sa Kanya sa pamagitan po ng mga panalangin ay humupa na po ang pandemya po na ito para bumalik na po ang ating buhay po sa normal. Kaya maraming salamat din po sa mga kapatid po natin na tunay nga po na nakikisa sa akin sa panalangin. Maraming salamat po kay Lord sa lahat po ng mga pagpapala and promotion po na natatanggap po natin. Sa Panginoon po palagi ang kapurihan sapagkat kung hindi po kumikilos ang kamay ng Panginoon, hindi po natin tatamasahin ang lahat ng mga biyaya po na yan. Kaya sa lahat po ng mga nanalangin at bumati po, lalo na po sa atin pong bagong trabaho sa kagawaran ng edukasyon po, maraming salamat po sa inyo dahil kundi po sa mga prayers ninyo at sa inyo pong masugid po na paglapit sa Panginoon ay hindi ko pagpapalain ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Kaya muli sa Diyos po ang pinakamataas na kapurihan at lalo tigit po, ang sabi ko nga po, na favor upon favor po ay binibigay ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat po ng mga pagpapala or mga blessings po na ito, lalo na po pag naglingkod po tayo, ito po ay darating at darating po sa buhay natin. Kaya isa pong blessing na nakakamtan natin ay isasagawa po sa pamagitan ng panalangin. Kaya alam niyo mga kapatid, yung atin pong paanyaya, sana po patuloy po tayong maging masigasig po. Araw-araw po ang prayer natin. Meron po available kayo sa umaga. Yun pong Dawn Watch prayer meeting natin po ay alas 5 hanggang alas 6 po. At araw-araw ho nagbe-breaking of the bread po tayo. Malaki ho yung pagpapalang ginagawa ng Diyos, lalo na po sa kalusugan po ng umaalala sa kanya pong banal na hapunan. Kaya po isinasagawa po natin yan ng 5 o'clock to 6 ang ating Dawn Watch. Magdala po kayo ng tinapay kasama po ng baso ninyo na may laman ng kaunting juice po, kahit tubig po, para magkaroon tayo ng pag-alaala palagi sa kamatayan po at muling pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. At kung hindi kayo available ng morning, meron po tayong panggabi po, yung ating evening prayer meeting po. Isinasagawa po naman natin yan ng alas 8 hanggang alas 9 po mga kapatid. Except for Wednesday kasi may Bible studies po tayo ng 7 to 8 po. At gayon din naman po sa mga preachings po natin, pwede po kayong makapakinig. Katulad po nito ay 9:45 po kada linggo, binubuksan na po natin ang ere. Kaya maraming salamat po. Tayo po ay tumungo muna po sa mahalagang pagsamba sa pamagitan ng pananalangin at pakikipag-usap sa Diyos na hinihiling ko po ang bawat isa na tayo po yumuko at tayo po ay manalangin na sa ating Panginoon. Ama naming makapangyarihan, patuloy ang inyong pagkilos, ang inyong biyaya na kami po lahat na naririto ay hindi nyo po pinabayaan. Salamat Panginoong Diyos na patuloy bubuhos pa ang marami ninyong pagpapala. Hindi lamang po Panginoon sa aspetong pisikal, mga promotion po, magandang kalusugan, kundi higit sa lahat ang gaya ng pag-aaralan namin ngayon ng mga pagpapalang espiritual po na minsan po ay hindi namin napapasalamatan o nabibigyan ng kadakilaan. Kaya Ama, nagpapasalamat po kami, ikaw po ay napakadakila at walang hanggan ng pag-ibig mo. Patawarin niyo rin po kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkakasala, ano man ang mga nagawa naming mga masasakit po na mga pananalita, mga hindi po tama, Lord, na mga inisip. Lahat po, Panginoong Diyos, na mga motibong mali po namin. Hugasan niyo po kami from the top of our head to the soles of our feet. Kaya po sa umagang ito, maraming salamat po. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng mga viewers namin na marami po silang kapulutan po sa mga preaching at aral na itong ipapahayag po. Kaya kasihan nawa kami ng Banal na Espiritu, ang karunungan mo po ay pumasa amin, Panginoong Jesus. Ang mataas po na papuri at pagdakila
ay tanging sa iyo lamang, sa banal na pangalan po ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Alam niyo po, once na tayo po ay nakakilala kay Kristo, tayo po ay naging born again, maraming mga pagpapala po ang hahabol sa atin. Minsan ho, nami-misinterpret natin na ang mga pagpapala po ay mga material lang, mga kapatid, na tayo ho'y tatanggap ng promotion, tatanggap po ng masigit na pananalapi, gaganda kalusugan natin, maayos pong relasyon ng ating pamilya. Ang mga bagay na ito'y mabuti ho, no? At ito po'y minamarapat po ng Diyos na mangyari po sa kanyang lingkod. Pero alam niyo po ba, sa mga preaching na ito, lalo nating mauunawaan at ma-appreciate ninyo yung mga bagay na kung minsan ho, hindi natin nabibigyan po ng pagtuon ng ating pansin. Na sana po pagkatapos po ng mga aralin na ito, matutunan po natin na mapagpasalamat po sa Diyos sa mga bagay na espiritual na talagang hindi po lahat ng tao ay nakakaranas nitong pag-aaralan natin. Kaya po sa umagang ito, atin pong tatalakayin ito pong preaching na ito na atin pong pinamagatang mga pagpapala kay Kristo. Opo, yan po ang mga pagpapala. Ano-ano ho ba yung mga natamasa ninyong pagpapala? Magandang kalusugan, praise the Lord. Maayos na pananalapi po, stable ang mga savings natin. Hallelujah. Maganda po yung relasyon ng atin po mga kamag-anak at pamilya. Purihin at dakilain ng ating Panginoon Diyos. At higit sa lahat to, mga kapatid, nakakakain tayo 3 beses sa isang araw po. Hindi tayo nagkakasakit po ng maluba na maaari nating ikamatay. Yung mga bagay ho na yan ay dapat to ipagpasalamat natin. Pero ngayon ho, nais ko pong ipahayag sa inyo para lalo tayong lumalim. Sabi nga ni Pablo, wag lang mga gatas ang atin pong iinumin, kundi kumain po tayo ng karne. At tignan natin ho, yung mga tinutukoy sa Biblia, yung mga bagay na hindi nakikita, na dapat daw ho pagtuunan natin ng pansin, kaysa sa mga bagay na nakikita na panandalian lamang po. Kaya po ang ating Bible verse ay matatagpuan natin sa Efeso 1:3 hanggang 4, dito po sa Ephesians chapter 1, verse 3 to 4. At ganito po sinasaad ng Biblia, purihin ng Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapistasan sa harapan niya. Hallelujah! Ganda-ganda ho ng sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3 to 4 na kinakailangan ho na ang isang Kristiyano bilang pinagkalooban po ng lahat ng mga pagpapalang espiritual na ito daw ho'y nagmumula sa langit dahil sa atin pong pakikipag-isa kay Kristo. Kaya patuloy ho tayo na tayo ho ay maging banal, patuloy po tayong lumakad ng walang kapintasan sa harapan niya, not on our own merits, dahil po sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Kaya ano-ano ho yung mga tinutukoy dito na lahat ng mga pagpapalang espiritual. Mga kapatid, alam nyo ho, napakaligaya na tayo po ay tumanggap ng promotion, na tayo ho ay itaas ng ating Panginoong Diyos. Wala na pong hihigit po. Siguro naman, walang tututol po sa akin na patutulog tayo sa gabi, ang mga anak ninyo ay matiwasay ang pamumuhay, nakakapag-aral ng maayos. Pagising po natin kinabukasan, may nakahanda po tayong pagkain at bigas po nakakainin natin, isasaing at makakain. At pagkatapos nun, may trabaho tayo mga kapatid na isa sa katuparan o mga trabaho po na atin pong pinapasukan para ma-provide po ang atin po mga pangangailangan. Pero ibig sabihin ba, Pastor, kung may mga pumalya po sa mga bagay, halimbawa po ay nawalan ako ng trabaho o kaya po ay hindi kami nakakakain ng maayos po na 3 beses sa isang araw, ibig sabihin ho ba nun ay hindi na po ako pinagpapala ng Diyos? Doon po tayo kung minsan nagkakamali. Kaya nga, palagi pong pinagtutuunan ng Biblia ang atin pong pagtunghay po sa mga bagay po na hindi nakikita. Kasi sabi nga ho ng aklat ng unang Korinto, ang mga bagay po na hindi nakikita ay panghabang panahon. Samantalang ang mga bagay po na ating nakikita ho, panandalian lamang po yan, yung mga material na bagay, na tayo ho ay nakapagpatay yung magandang bahay, magagara po yung kotse natin, tayo ho ay may mga savings na madami po sa mga bangko, kaya wala kayong kahirap-hirap. Pero kung gayon na lamang po ang pamantayan ng Bible, lubos nating maiisip
Bakit kaya ho may mga makakapangyarihan pa ho na tao na hindi pa kontento po sa kanilang hinahawakan na mga posisyon? Bakit nagkakaroon po ng mga mayayaman na ng mga anak po ng mga bilyonaryong negosyante na nagpapatiwakal? Bakit ho kung kapangyarihan lamang po ang mahalaga? May mga politiko po o mga presidente pa nga ho sa mundo na sila po ay kinitil nila ang kanilang buhay. Ibig sabihin, hindi po basihan ang mga pisikal na karangyaan, kapangyarihan at ang lahat ng atin pong tinatamasang material para ang isang tao po ay lubusan pong maging magalakin o magkaroon po ng tunay na pagpapala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon umaga po na ito mga kapatid ay minamarapat ko po na isa-isahin natin ano po yung mga spiritual na mga pagpapala na ito para tamasahin po man natin ang mga physical po na mga pagpapala, mga material na pagpapala, plus kasama pa po ito po mga spiritual na mga pagpapala na ito ay masasabi natin kung nasa atin po si Kristo ay wala na tayong hihilingin pa na iba. Di ba? Kaya napakaganda, i-combine po natin ang material na bagay sa mga bagay po na spiritual. At kahit mawala po yung mga bagay na material, kontento at kompleto pa rin po ang buhay natin sapagkat lumalakad pa rin tayo sa biyayang espiritual ng ating dakilang Ama. Unang-una sa lahat, ang bagay na hindi natin po pwedeng matawaran na espiritual ng gagaling sa Diyos ay yung number 1 kapayapaan mula kay Jesus. Purihin po Panginoong Diyos. Alam niyo po, you cannot buy peace, mga kapatid. Yan po ay isang bagay na regalo lamang po ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At gaya nga ho ng atin pong sinasabi na, ang akala kasi natin sa peace po, yung walang away sa pamilya, hindi po tayo nagkakaroon ng mga tumutuligsa sa atin dahil very friendly tayo, wala tayong natatanggap ng mga masasamang pananalita po. Hindi po yun yung tunay na kapayapaan. Sapagkat si Kristo po mismo nagsabi, di ba, hindi naman ako naparito sa mundo na ito upang bigyan kayo ng kapayapaan. Kung hindi po, pag-awayin po ang atin pong mga kakilala, ang ama laban sa anak, ang mag-asawa po, ang kapatid laban sa kapatid. Hindi dahil nais ng Diyos na mag-away-away tayo, kung hindi dahil sa prinsipyo po ng kanyang salita, kaya ang mga pag-aaway na ito ay magaganap dahil hindi nila matatanggap ang mga katotohanan na ipapahayag po ng isang mananampalataya. Kaya persecution po aabutin natin. Pero mangyayari po yon. But in spite of the fact na tayo po'y tuligsain, magkaroon tayo ng mga pagbabatikos, kuminsan nga ho, baka masaktan pa ho tayo physically, naroon po yung kapayapaan kasi ang kapayapaan po, dating kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon po ay kanya na po tayong itinuring na anak. For those who receive Him, for those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Hallelujah! Kaya po dun sa pagiging anak ng Diyos po, dahil po kay Kristo, na nagkaroon tayo ng relasyon, nawala na po ang enmity o yung away po at dumako na po ang kapayapaan. Kaya nga paulit-ulit ko po sinasabi, nalulungkot ako kung minsan akala po ng isang tao ay pag namatay po ang kamag-anak nila, rest in peace po. Depende po sa personal na relasyon nyo kay Kristo po yan. Kaya hanggat may buhay po, wag nating isawalang bahala po na tayo po ay lumakad ng meron pong relasyon sa ating Panginoon. Otherwise, pag namatay po tayo, hindi na natin maibabalik ang buhay natin at maaaring mapahamak po tayo sa lugar na wala pong kapayapaan. There is no rest in peace. Ayun. Kaya sana mga karunungan na ito ay pumasa atin. Ang kapayapaan po ay pakikipag-isa sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo upang ituring tayong anak at hindi na po kaaway. Yun po ang tunay na peace. Kaya ano pong sabi ng Biblia ngayon? Para tayo magkaroon po ng tunay na kapayapaan, dapat ho ay dinidinig natin at nilalakaran natin ang mga sinasabi ni Kristo. Kaya nga may personal na relasyon eh. Nais ko pong basahin sa inyo ang Marcos 9:7 in the book of Mark chapter 9 verse 7. Ganito po ang sabi ng Biblia. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito ay may isang tinig na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Sino daw po si Jesus, mga kapatid? Si Jesus po ang pinakamamahal na anak ng Diyos. At ano pong iniuutos sa bawat mananampalataya? Pakinggan ninyo siya. Doon po nanggagaling yung atin pong iniaaral sa Roma 10 po na ang pakikinig po, ang pananampalataya po ay nagsisimula sa pakikinig. At pakikinig po ng salita ng Diyos. Bakit po kami nakakapangaral po ng mga
preaching po na ito kasi nakinig po kami sa sinasabi ni Jesus at ang lahat ng itinuturo sa amin ni Jesus po ay ibinibahagi naman po namin sa lahat ng mga nakakapakinig po ngayon. Kaya tatandaan nyo yan, ang kapayapaan po, pakikipagkaibigan sa Diyos. At pagka tayo po tinuring na niyang anak at mga kaibigan, hindi na ho tayo kaaway at hindi na tayo mapapahamak. Truly po, pag namatay tayo, meron kang rest in peace. Kaya po, tayo po ay magiging kinalulugdan na ng Diyos. Kaya nga yung inaawit natin palagi pag nagpapasko, no? Pabor po binibigay ng Diyos sa mga taong kinalulugdan niya. Favor rests upon those people whose God's favor is actually resting on them, sabi po ng Biblia, no? Yan sabi po dito sa aklat ng Lucas 2:14, in the book of Luke chapter 2 verse 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ayan, nandun po ang peace, dun po sa mga taong kinalulugdan niya. Sino po ba yung kinalulugdan lamang ng ating Panginoon? We cannot even satisfy God Pati po yung mabubuting gawa natin, hindi kaluguran ng Diyos po Ang turing po ng Panginoon, isang maruming basahan sino ba yung tunay na kinalulugdan ng ating pong Panginoong Diyos? Walang iba po kapatid kung hindi si Kristo. Kaya po yung kamatayan ni Kristo po, yun po ang nag-propitiate ng ating pong mga kasalanan. Yun po ang naging kapalit, sacrificial lamb po si Jesus para ang kanyang kamatayan po ay makasatisfy po sa divine judgment o sa galit pong makabanal ng Diyos laban po sa atin. And that is the good news po dahil hindi nyo na kailangan pong humarap na makasalanan dahil may magsishield na po kayo. And that is the Lord Jesus Christ because you have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya tatamasahin ho natin ang mga kapayapaan na ito lalong-lalo na sa kinalulugdan po ng ating Panginoong Diyos. At alam niyo mga kapatid, kaya po yung aral na ito ay binibigay ko po sa inyo. Kasi there is always the possibility na kahit Christian po tayo, maghiwalay ang pamilya natin. No? At pinananalangin natin, wag mangyari. Na kahit born again na po tayo at mainit tayo sa relasyon natin, biglang may mga nangyari pong trahedya. Minsan pwedeng i-allow po ng Lord yun. Katulad nung isang pangyayari dati nung araw na mga grupo po ng pastor, sila po i-attend sa isang komperensya po ng pananampalataya sa Araneta Center. No? At sila po ay nagstay sa Manor Hotel. Siguro naalala nyo pa yung balita niyo. No? And daan-daan pong pastor doon. Hindi po inaasahan na sunog po yung hotel. Daan-daan pastor naka-check-in po doon. Kasama pa nga yung pamilya nila. Ibig sabihin ba ang Diyos ay malupit sa kanila? Na sila po hindi inibig ng Diyos dahil sila po namatay sa sunog na yun. Nakakamali tayo kapatid kasi iba't iba pong kaparaanan ng pagtawag ng Diyos. At ang sabi nga ng Panginoon po, kung tayo po ay mabuhay para kay Kristo, anuman po yung kaparaanan ng kamatayan natin, ay makipag-isa po, no? To be absent in this body po is to be present with the Lord, no? Kaya hindi pa rin nadihado o napahamak ang mga pastor na yun. Minsan lang hindi natin maipaliwanag ang mga gawin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng inaawit natin, just trust and obey. Yun lamang po, magtiwala tayo at sumunod. Hindi na tayo mapapahamak kapatid Lalo na kung sinusunod natin ang mga salita mismo ng Diyos na nanggagaling sa kanyang banal na salita, mga kapatid. Kaya alam niyo po, may assurance ang Panginoon, dadating ang COVID. Bakit kaya pastor, may mga kasamahan tayo, nananalangin naman, namatay ng COVID. Bakit kaya pastor, meron naman pong mga kapatiran natin, taimtim naman pong dumadalo palagi, nagsumasamba, nawala ng trabaho. Yun po mga kapatid ay paalaala na mismo sa atin ni Kristo. This world is not getting any better, dahil hahanguin tayo ng Diyos na ito ng ating pong Panginoong Jesucristo sa masamang kinalalagyan ng mundo na ito Corrupted po kasi, decaying po ang mundo natin, nabubulok po ang mundo natin dahil po sa kasalanan. Ngayon, anong assurance po sa atin? Sabi po ng aklat ng Juan, dito po sa 16:33, in the book of John, chapter 16, verse 33, basahin ko po sa inyo sinasaad ng Biblia. Sabi po rito ng Panginoon, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Okay, kita nyo, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ayun po, meron pong paalaala ang Diyos We are not going to lay down on a bed of roses pag naging Kristiyano po tayo. Hindi ho naman completely magiging masayang tunay po sa ibang aspeto, no? Dahil may mga maiinis na ho sa atin, may mga bagay na hindi na tayo magagawa po.
Pero ang assurance naman sa atin ng Panginoong Diyos, ano ho yun? Ano? Sinabi ko sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan at magdaranas kayo ng mga kapaghatian sa sanlibutang ito. Tingnan nyo ho, sabi niya, makipag-isa kayo, magdaranas kayo, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Pero magdaranas pa rin po tayo ng kapighatian sa mundo na ito. But the assurance is, God is an all-sovereign God, nakaluklok siya sa kanyang trono, hindi natutulog ang Diyos at alam niya kung ano ho yung mabuti at masama nating ginagawa. Kaya po ang sabi po dito, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ano man yung dumating po sa atin na mga pagsubok, yung mga kapigatian, may mamatay man sa atin ng biglaan. Dapat nga palagi tayong prepared, katulad po ng sinasabi po ng parables of the 10 virgins. Magkasakit man tayo, mawalan man tayo ng trabaho, o ano man po ang mga mabibigat po na mga pagsubok po. Lalo na mga mental health issues po, napakarami pong dumadanas ng depression. But take heed, ang sabi po ng Biblia, I have overcome the world. Know that I am God, ang sabi ng Biblia, and we have to be still. Bakit ho? Victorious na ang Panginoon po natin eh. Tagumpay na nga ho siya eh, no? Kaya pati na rin ho itong mga pagpapala na ito, mararanasan natin. Ikalawa, kapatid, yun pong kagalakan mula kay Jesus. Kagalakan, hallelujah. Iba po kasi yung nasisiyahan tayo sa nagagalak po tayo. Ang kasiyahan po, pag nagtamasa kayo ng mga material po, ng mga bagay, talaga kung may kasiyahan kayo. Bagong bahay, bagong kotse. Nagkaroon po kayo ng bagong promotion. Pero pagkatapos ng isang araw, nawawala po yon. It is fleeting away, ang sabi nga po ni Haring Solomon. Everything is utterly meaningless. It is like a chasing after the winds. Pero ano po nararanasan ho, lalong-lalo na, pagka po espiritual ang atin pong mga kagalakan na matatagpuan lamang natin kay Kristo Jesus. Ang ating mararanasan po ay hindi ho kasiyahan, kundi kagalakan. Yung kagalakan yan, everlasting po. Tignan nyo po sinasabi ng Roma 15:13, no? Akin pong babasahin ang Romans chapter 15 verse 13. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hallelujah! Purihin ang Panginoong Diyos. Ang sabi po nito, no, pupuspusin tayo ng Diyos ng kanyang bukal na pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan. Ano ho ba yung unang ipupuspos sa atin? Pag-asa. Alam niyo po, kaya maraming taong hindi naliligayahan po at patuloy po sila, mga kapatid, nawawalan ng kalooban. Kasi yung kasiyahan na dulot ng mga material na bagay po, hindi ho nagbibigay ng pag-asa ho eh. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, maganda po yung katayuan natin. Maganda po yung atin pong kalagayan. Lalong-lalo na yung ating physical na anyo. Pag biniyayaan po tayo ng kagandahan, kagwapuhan ng ating Panginoon. Matatamasan nyo lang yan, 40 years, 50 years. Ay naku, mantakin ninyo mga kapatid, pagdating ninyo ng 80 at 90 ho, kukupaso yung kagandahan ninyo eh. Nakikita nyo naman yung mga artista nung araw po na pagkakaganda. Pagka tumatanda tayo, nawawala po yung pagkinang natin, yung kasikatan natin, nawawala po. Para po tayong lumulubog din sa kasikatan at nawawala ho yung ningning ng pagiging bituin natin. Yan po fleeting away po yan eh. Paano kung nakaslagak po yung tiwala natin sa ating physical na ano? Pag umarap tayo sa salamin po at tumanda na ho tayo, di mawawalan ka ng pag-asa. Kung ang pag-asa ho natin, nasa bahay nating malaki, mansyon, mga properties ho natin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasunog ho yung tahanan natin. O di devastated po tayo, depressed tayo kapatid. Kung ang atin pong kasiyahan po ay nandoon po sa atin pong katipan. O hindi po masama na tayo po ay masiyahan, lalo na po sa asawang binigay sa atin ng Diyos. Pero dumating ang panahon po, iniwan tayo. Di ang mararanasan ho natin kawalan ng pag-asa. Kaya ano man ang mga kaliit-liitang bagay na atin pong tinatamasa. Pagising natin sa umaga, meron tayong kapirasong tinapay na kakanin, o kaya ho ay meron tayong ulam nung kinagabihan na pinainit natin.
kasama po ang natira nating kanin na isinangag natin, na ito po habang kinakain natin ay nagpapasalamat ka sa Diyos. Kasi yung isang simpleng ulam at pagkain na binigay sa iyo ng Diyos, magiging masarap at mag-uumapaw ang isa pong pusong mapagpala at mapasalamat sa Diyos dahil lamang po ikaw ay may Kristo sa iyong buhay. Yung simple po ng trabaho ninyo na 500 po ang kinikita nyo kada isang araw, no? Yun po yata ang minimum wage natin. Pag uwi nyo po, may dala kayo na 1 kilong bigas, nakapamili po kayo ng mangilan-ngilan na gulay po sa mga naglalako, nakabili po kayo ng isang maliit po na pagkain o dessert po na cake para sa inyong anak at sa pamilya ninyo na maliit na slice lamang po. Pero nung nagsama-sama kayo sa lamesa po, nanalangin po kayo, o Panginoon Diyos, anong sarap po ng pagkain na ito at ikaw nagbibigay po nito. Bakit nararanasan po ng mga simpleng mga tao ho na yon? Dahil may Kristo sila sa puso. At anumang kaliit-liitan na bagay po na tinatamasan nyo ngayon, pagka may Kristo kayo sa puso, ay isa pong sanhi ng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya ho yun ang ating natatamasa, yung kagalakan. Hindi ho kasiyahan, kapatid. Kaya nga ho, minsan ho mga kapatid, akala natin, bakit ho ako pinapalo ng Diyos? Kasi mahal ka ng Diyos. Bakit naman no pastor na nawalan ako ng trabaho? Kasi may tinuturo sa iyong Panginoon. Bakit yung mahal ko sa buhay po namatay? Dahil hindi ka naman din pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Tignan niyo po kung minsan akala natin ho, pinapalo tayo dahil galit sa atin ng Diyos. Opo, minsan ho nagagalit ang Diyos dahil gusto niya tayong ituwid. Pero kapatid, mantakin mo, bukas makalawa po, mag-uumapaw na naman ang panibagong biyaya at ang kagalakan mo ay mapupuno dahil po sa kabutihan ng Diyos. Sabi po ng aklat ng awit dito po sa 35 or in the book of Psalms chapter 30 verse 5. Ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha mo'y pumapatak or pumatak, pagsapit ng umaga, ang kapalit ay galak. Sabihin nga ho natin, galak. Hallelujah. Bakit ito kagalakan ang kapalit ho ng lahat ho ng mga dinaranas nating paghihirap ngayon? Dahil may Kristo ka sa puso mo, kapatid. Kaya nga sabi ng Bible din, huwag naman po sanang kasumpungan na tayo po ay nasasadlak sa anuman pong mga kahirapan o anuman pong pagpaparusa dahil talaga hong masasama ang ginagawa natin. Pero kung tayo po ay napaparusahan po sa mundo na ito dahil tayo gumagawa ng mabuti, purihin nawa po ang Diyos sa buhay po ninyo, kapatid. Kaya ho, alam niyo po, minsan kung tayo magdaramdam sa Diyos, ipasailalim lang ho natin. Halimbawa talaga may mga mabibigat na bagay na hindi nyo naunawaan. Lord, I trust in your unfailing love, Panginoon. Opo, it's okay po na itulo natin yung luha natin. Tayo ho ay magtanong sa Diyos. Kausapin nyo siya, bakit nangyayari ito sa buhay ko, mga kapatid? Pero huwag nyo pong sisisihin ng Diyos sapagkat ang mga nangyayaring bagay na yun, hindi natin alam ang saklaw po ng pag-iisip ng ating Panginoon. Ang mga gawin niya ay hindi natin gawi. At ang anuman pong pinag-iisip ng Diyos ay masigit po sa pinag-iisip ng tao, mga kapatid. Kaya anuman ang mga nangyayari po, magdamag man ho tayo na nakaranas ng pagpatak ng luha natin. Rest assured po, katulad na nangyari po kay Job, paggising niya po sa umaga, meron po itong kapalit na kagalakan. Kaya yan, kapatid, So may mga spiritual na mga regalo na ho, hindi natin napapansin kung minsan. Ito po ay magandang mga regalo, hindi lamang po sa Pasko, araw-arawin po nating pasalamatan ang Diyos. Ano pa ho? Ikatlo ho, kalakasan mula kay Jesus. Hallelujah! Lahat ba tayo may kalakasan? Oho, maaaring physically malalakas po tayo. Pare-pareho ho tayo na nakakalakad pa, nakakapanalangin pa. Maayos pa yung pakikinig natin, nakakakita pa tayo ng malinaw ngayon. Pero minsan ho, yung kalakasan na yun, mga kapatid, hindi ho yun ang tinutukoy ng ating Panginoon. It is more on the spiritual strength. Alam niyo po ang ibig sabihin ng spiritual strength? Basahin ko po sa inyo dito po, mga kapatid, sa aklat ng awit, 23:1 hanggang 3. Ito po ay sikat na ho na Bible verse at memory verse natin. Ang Psalms chapter 23 verse 1 to 3. Sabi ng Biblia rito, si Yahweh ang aking pastol at hindi ako nagkukulang o magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Ano ho daw? Hallelujah! Ang katungkulan ng ating Panginoon. Si Yahweh ho ang pastol
At pag ang pastol po ay nag-provide, hindi ka magkukulang, kapatid. Alam niyo po sa Israel, yung mga pastol po, no, may mga tungkod po sila. At yun po ang ginagamit nila. Minsan yung tungkod po, pinampapalo nila ho yun doon po sa mga tupa. Ang mga tupa ho kasi kung saan nila gusto, doon sila pumupunta. Kaya kailangan ho minsan mapalo sila ng tungkod at gabayan po sila ng pastol. Bakit po sila pinapalo? Dahil ang mga tupa po napapariwara, pumupunta po kung saan may mga mababangis na hayop, mga lugar ho kung saan sila mapapariwara. Kaya ang ginagawa ho, pinapalo-palo ho sila ng ganon para sila po ay pumunta doon po sa lunti ang pastulan kung saan po sila po ay hindi magkukulang ng pagkain nila. Ano pang ginagawa ho ng pastol? Tatawagin niya lahat ng kanyang mga tupa ho at ang gagawin niya, pahihimlayin niya po sa lunti ang pastulan. Kung nasaan po ang green pastures, kung nasaan po ang pagpapala, kung nasaan po ang kagalakan, kung nasaan po mga kapatid ang kapayapaan, doon po tayo dadali ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung minsan sabi natin, Lord, bakit naman po yung pinakamamahal ko po na nais ko pong makatuluyan, hindi ko nakatuluyan. Kasi alam nyo, nakita na kagad ng Lord, hindi ho magiging luntian ang pastulan ninyo. Away sa gabi, away sa umaga, pati po yung savings niyo walang patutunguhan po. Kaya ang ginawa ng Lord, gumawa siya ng paraan para ihiwalay po kayo sa ganun tao po at itinapat niya po kayo sa kanyang kalooban para ang mapapakasamahan niyo po, mapapakisamahan niyo po panghabang buhay po ay isa po na karapat dapat para umunlad po kayo. Ganun po mag-train ang Panginoon po eh. At ang sabi po, inaakay niya sa tahimik na batisan. Doon po sa maayos po na inuman. Bakit? Minsan ang tupa, matigas po ang ulo. Pupunta po kung saan po malakas yung agos at pag tumawid yung tupa ho, tuloy-tuloy nalulunod, kapatid. Pero ang pastol po, ang Diyos, hindi na tayo ilalagay sa trouble, kapatid, para malunod tayo, mapahamak tayo. Kaya yayakagin ka po, uminom po, ang sabi ng Biblia, sa tahimik na batisan. At anong nangyayari ho? Pinapanumbalik niya ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan. Ayun mo, kaya po yung strength natin hindi po nagiging weary. Hindi po tayo na wawalan ng anuman pong spiritual discernment, yung mga kaunawaan po sa mga kalooban ng Diyos para lang hindi tayo mapahamak, kapatid. At pag tayo ho ay tinawag na ng Panginoon, ang sabi po dito, aking pararangalan po ang kanyang pangalan. Ayan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Doon po tayo sa langit magpaparangal sa Diyos at ang pinakamaganda, pag ang Diyos po ang nagparangal sa atin, yun na po ang greatest victory at greatest achievement po na matatamasa po natin. Amen po ba? Kaya ang dami-dami po minsan parang gusto na nating sumuko. Ako po mga kapatid, para sa kabatiran nyo po, wala po akong karanasan talaga na maging isang pinuno po, lalong-lalo na po sa mga hinahawakan ko po ngayon. Aminado po ako po isang ordinaryong tao ho. At nung ako estudyante, hindi ako ganun katalinuhan. Nung nasa kolehiyo pa nga ako, may mga subjects pa nga po ako na hindi ko naipasa at inulit ko pa nga po, kapatid. Kaya lang nung ako po inilagay ng Lord sa mga position po na hindi ko inaasahan, alam niyo po ang ipinanalangin ko, lumuhod po ako sa Diyos at iniiyak ko sa Kanya. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ako po ay tao na hindi po ganun kagaling. Alam niyo po, Panginoong Diyos, ang kapabilidad ko. Pero sana, Lord, pahiramin niyo po ako ng karunungan, bigyan niyo po sana ako ng kalakasan, at sana ikaw po ang aking maging inspirasyon sa mga pamumuno na ito. Ano pong sabi ng Bible ito pong magandang panghawakan. Sabi po ng Filipos 4:13, in the book of Philippians chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito'y maghagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sabi po sa English, I can do all things through Christ who strengthens me. Purihin po ang Panginoon. Kaya po yung kalakasan po nanggagaling sa Diyos. Even though tayo ho yung pinakamagaling na, pinakamahusay na estudyante, mataas po ang kalagayan sa lipunan, kapatid. Pag binawi po ng Diyos sa isang iglap, babagsak at babagsak kayo, mga kapatid. Gaya po ng nakita natin sa istorya po ng Torre ng Babel, kapatid. Nagmataas ang tao, hindi niya in-acknowledge ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya po yung achievement po na yun na pagkatayog-tayog, binagsak ng Diyos, winasak niya at napunta po sa wala, kapatid. Kahit na po yung pinakamahinang tao, gaya ko ng nasaksihan natin sa buhay po ni
Gulayat at ni David, isang bata po na patpatin ang nakapatay po sa isang higanteng mandirigma. Bakit po? I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya po, ano ho yan ha? Yung kalakasan ho na yan, ang gagaling sa Diyos yan. Ipagpasalamat po natin, di lang yung physical nating katawan, at gaya nga ho ng sabi ni Pablo, day by day ho, mawawala yung kalakasan na yan physically eh. Pero araw-araw din, lalago tayo sa buhay spiritual natin, sapagkat ang lahat ng bagay po ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng aking Panginoon Kristo. Kaya i-recap lang po natin ang preaching po natin sa umagang ito'y pinamagatan po nating mga pagpapala kay Kristo. At ito po ay mga pagpapalang spiritual, mga kapatid. Ano? At ano-ano ho yung mga pagpapala kay Kristo po na ito? Unang-una po, yung kapayapaan mula kay Jesus. Pangalawa po, mga kapatid, yung kagalakan mula kay Jesus. Ikatlo ho, yung kalakasan mula po kay Jesus. At ang huli po sa lahat na atin pong ipipreach po ngayon ay ang kakayanang makaunawa mula kay Jesus. Hallelujah, we are given the discerning spirit para malaman mo, kapatid, kung ano ang tama at mali, kung ano ikabubuti mo at ikasasama mo, kung ano po yung lalakaran mong sumpa at pagpapala. Yun po ang maganda na binibigay ng Diyos, lalo na pagka binabad ninyo ang sarili niyo sa panalangin, at lalo na pinag-aralan ninyo ang Word of God. Walang sino mang mga maling aral o tao makakapaglihis po sa atin sa pananampalatayang ibinigay sa atin po ni Kristo. Kaya alam niyo po, sabi ng Philippians chapter 1 verse 9 to 11, dito po sa Pilipos 1:9 hanggang 11, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Hallelujah! Upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat, sa gayon sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Praise the Lord. Sabi po dito, no, na sumagana po tayo, masangkapan po tayo ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Kaya alam niyo, mga kapatid, gaya ng mga decision making natin, ano, na ito ba dapat po ang aking ipag-invest ng mga pinaghirapan kong pananalapi. Ang katugunan po dyan, iluhod niyo sa Diyos. Lord, malaki-laki pong pera ang akin pong pakakawalan, at ito po, Lord, ay lifetime ano ko po ito, savings, at kung magkakamali po ako dito, magiging devastating po sa buhay ko. Lord, ikaw ang higit na nakakaalam. Ang gawin nyo ho, iluhod nyo po sa Panginoon, and God will give us wisdom. Sabi nung aklat ho ng Santiago, sino man na nagnanais na magkaroon ng karunungan, ang Diyos po ay hindi ho nagkukulang at magbibigay po sa inyo niyan ang hindi po nanunumbat, kapatid. Kaya ask God for discerning spirit. Kung meron ho halimbawa ho na decision kayo sa pakikipagrelasyon ninyo, iluhod nyo po sa Diyos at ilalayo niya po kayo sa mali pong lalaki o babae na magiging katipan ninyo, at ibibigay po sa inyo ng Diyos kung sino po yung kanyang kalooban sa inyo. Kung kayo po ay may mga hinihiling po na mga papeles o mga trabaho o maging ang atin pong mga pinakikinggan po na mga aral, ask for a discerning spirit, at hindi kayo maliligaw basta po ang nag-guide sa inyo ay ang banal na espiritu po ng ating Panginoon. Kaya ho, bibigyan niya tayo masangkapan po ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili natin ang pinakamahalaga sa lahat. Sino ba yung pinakamahalaga sa lahat? Yung po ang pakikipagrelasyon natin kay Kristo, no? Para po sa araw po, ano po yung araw na ito? Yung paghuhukom, yung divine judgment po, yun pong divine anger po ng Ama, hindi tayo mananagot dahil nagkaroon po tayo ng kakayanang makaunawa po, at ito po'y binibigay lamang po sa atin ni Jesus. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ang dami-daming desisyon natin, di ba? Pupunta tayo kaliwa ba o kanan? Tayo ho ba ay aatras o tatalikod? Tayo ho ba, mga kapatid po, ay mag-yes o magnono? Lalo na po sa lahat ng decision natin na nakikita. Pero ang sabi po ng aklat ng Deuteronomy, dito po sa Deuteronomio 11:26 hanggang 28. In the book of Deuteronomy, chapter 11, verse 26 to 28. Ito po ang discerning spirit na bibigay po sa atin. Sabi po ng ating Panginoon, sa araw na ito ay binibigyan ko kayo ng pamimilian. Pagpapala ba o sumpa? Pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos
ngunit sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang mga iniuutos. Purihin po, Panginoon Diyos. Minsan kaya tayo nagtataka, bakit kaya ang bansang Pilipinas ay dumaranas ng mga mabibigat na kahirapan, dumaranas po ng mga mabibigat na pagsubok. Kasi binigyan tayo ng choice ng Panginoon eh. Ang sabi po rito, may pagpipilian kayo, pagpapala o sumpa. Pagkalang ang mga Pilipino marunong sumunod sa Diyos, hindi tayo sumasamba sa mga nililok ginawa po ng kamay ng tao. Yan po ay physical idolatry. Lalo na po sa lahat naman din ng mga born again, hindi rin tayo exempted po. Dahil sabi po ng Colossians chapter 3 verse 5 sa Colossus 3:5, no? Put to death whatever belongs to your earthly desire. Sexual immorality, yan, impurity yan, lust, evil desire, and greed, which is another form of spiritual idolatry. Minsan tayo, nagbe-blame tayo sa iba na, pastor, sila sumasamba po sa ginawa ng kamay ng tao, pero tayo naman po involved po sa mga immoralidad, kasakiman, sa anuman pong mga bagay po na mahahalay. Yan po walang pinagkaiba sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya binibigyan po tayo ng discerning spirit po ng Panginoon. Sino ba yung gusto ninyo na tamasahin po? Ano po yung gusto ninyong tanggapin? Pagpapala ba o sumpa? Ako definitely yung gusto ko pagpapala. Ano po ang discerning instruction ng Panginoon? Di sundin po natin ang kanyang utos. Kung gusto nyo po nung sumpa, well, di sumamba po tayo sa Diyos-Diyosan. Physically and spiritually, sambay natin yan. Pero hindi magandang kakahinatnan natin, no? Dahil binigyan tayo ng mas maganda po na pagpapala ng ating Panginoong Diyos. At ang lahat po ng mga pagpapalang ito, lahat po ay kinakailangan kaloob po ni Kristo, mga kapatid. You have a choice. Ano hong gusto ninyo? Pagpapala o sumpa? Ang gusto ba natin ay pagtaliwas sa salita ng Diyos o paglakad po sa liwanag ng kanyang katwiran? Kaya alam niyo po, lahat po ng binigay sa ating biyaya ng Panginoon Diyos. The Lord Jesus Christ has predestined us. No? Tayo po ay kanyang itinalaga. Magsimula man po ang simula ng daigdig na ito. Tayo po ay kanyang tinawag. We have been elected. So yung aral po ng predestination, yung aral po ng election, mga regalo hong binigay sa atin po yan. Na tayo mga kapatid, kahit makasalanan ay ginawa po tayong banal sa pamamagitan po ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. We have been justified. Justification po yan. At pag tayo po'y namatay because we have been justified in the blood of the Lord Jesus Christ, we will enter into a glorified body at mararanasan po natin ang aral ng glorification tinutukoy sa Biblia. Mga kapatid, bilang pangwakas, nais ko po sana sabihin po sa inyo ang mga salita na ito na atin pong matutunghayan po sa banal na kasulatan. Sabi po ng Biblia, ang mga pinili niya noong panguna ay kanyang tinawag at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Tayo po lahat mga kapatid ay nagnanasang makasama si Jesus. Ang kaluwalhatian po ng Diyos ay panghabang panahon. Hindi lang panghabang buhay, panghabang panahon. Kung gusto natin na tayo po ay makasama ng Diyos, lahat tayo ng mga pinili niya, lahat ng mga tinawag niya, lahat ng mga pinawalang sala niya at kanyang binahaginan po ng kanyang kaluwalhatian, tayo po ay sumunod kay Jesus. Gaya ng sinabi ko, sabi po ng Bible, pakinggan ninyo ang aking hinihirang at minamahal na anak. Tayo po ay lumakad sa kanyang salita at magpatuloy lamang po sa lahat ng mga gawaing itinakda ng Diyos. At gaya po ng pangako sa atin ng ating Panginoon Kristo, ang lahat ng inyong pagpapagal ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Kaya mga kapatid, tayo po lahat ay dumako na sa ating pong pangwakas na pananalangin. I hope po na may natutunan na naman po tayo, may mga panibagong aral po na talaga pong pumukaw sa ating mga damdamin po. Kaya lahat po ng ating pong mga audience, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po ay na-bless po kayo. At patuloy samahan niyo po kami. Lahat po kami mananalangin niyo ngayon po at samahan niyo po kami sa pananalangin po ng pagpapala mula sa Ama. Ama namin, maraming salamat po at magandang umaga sapagkat tinuruan niyo po kami na patuloy na makita po ang mga bagay na espiritual bukod po sa mga bagay na mga material. Sa lahat ng mga pagpapala na ito, nakakalimutan naming pasalamatan minsan, Lord, ang lahat ng kapayapaan na amin pong taglay-taglay ngayon dahil nakipag-isa na po kami kay Kristo at hindi nyo na po kami itinuring ng kalaban.
sa lahat po ng kagalakan na hindi lang ho kasiyahan ang aming nararanasan, kung hindi yung kagalakan ng kaligtasan mo ay patuloy naming nalalakaran. At ang mga bagay na ito ay mga pagpapalang hindi namin nakikita. Ngunit kung minsan po hindi po namin napapasalamatan sa inyo. Salamat po Panginoong Diyos sa lahat po ng kalakasan that we can do all things through Christ who strengthens us, Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po kami Panginoon Diyos sapagkat ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kaunawaan sa lahat ng aming pagpapasya. The discerning spirit, lahat po Panginoon Diyos ng tamang pagpili. Ikaw ang nagbibigay nito para po kami hindi mapahamak. Patuloy po na lumakad kami sa katwiran at kabanalan. Kaya po sa umagang ito, basbasan niyo po ang lahat ng amin po mga tagapakinig. Marami po sa kanila ang uhaw na uhaw sa inyong mga salita at sana po wag nilang kalimutan, hindi man po sila nagtatamasa ng mga kanilang inaasahan na mga pagpapalang pisikal. Pero alam ko po, wala pong anak ninyo na hindi nyo bubusugin sa mga pagpapalang espiritual hanggang sa makarating kami dyan po sa langit sa inyong banal na kaluwalhatian. Maraming salamat, Ama. Patuloy na patawarin niyo po at linisin kami sa lahat ng aming nagawang pagkakasala. Wag niyo po kaming pababayaan, Ama. Lalo na po, Lord, ang amin pong covenant na puminto na po ang COVID-19 infection sa buong mundo, lalo na rin po sa Pilipinas. Magkaroon na po ng herd immunity sa pamagitan ng mga pagbabakuna at patuloy niyong pakabanalin po ang Peace of Harvest na lahat po kami ay tumungo po sa inyo pong banal na plano. Maraming salamat po. Ang mataas na papuri at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang. Sa banal na pangalan po ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Kaya po muli, pinagpala po na naman tayo ng ating Panginoong Diyos. Sumasa atin po ang kagalakan, kalakasan, pag-iingat at kaunawaan po ng ating Amang nasa langit. Muli po, mapagpalang umaga at advance Merry Christmas po sa ating lahat. Para po sa ating tithes and offering, tayo pong lahat ay manalangin. Lord, thank you for all these blessings. Thank you, Lord, for all these resources and job and work na aming pong pinagkukunan ng aming mga finances. Maraming salamat po, Panginoon, sa pang-araw-araw na biyaya na pinagkakaloob mo. Maraming salamat po, O Lord. Nawa, Panginoon, sa aming pong paghahandog na ito po ay magamit ng wasto ayon po sa inyong kalooban, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa lahat po ng mga humihingi ng kanilang mga kunan, humihingi po ng kanilang mga trabaho na wala pa sila ngayon na nakukuha. Lord, you are a generous God. You will provide for them, Lord God. You will provide for all of us. Salamat po, Panginoon, sa mga panalangin na alam ko na tinugon mo na. At nawa, Panginoon, turuan niyo po ang bawat isa na maging matalino po sa paggamit po ng aming mga kayamanan, na ihandog po namin ang lahat ng ito para sa inyo at maging channel of blessings din po kami sa ibang mga tao. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and Amen.